Ang gagawin, ang tinuturo ngayon nito ni Daniel Rason, i-block yung mga tao na yan kasi ayun nga, demonize ka na. Itong mga tao na to, walang mabuting gagawin. Sinisiraan niyo yung yung simbahan kasi nga ano kayo eh. Kumbaga poison ka na, lason ka na sa paningin nila. So, Kuya, may question ako. Eto, bakit laging inaaway ni nung pastor nyo yung INC? Di ba, kung alam nyo, wala namang mga kapilya yan eh. Yung MCJ na, kung makikita nyo, nangungupahan lang yan sa mga, mga sa mga peso-peso. buildings. Oo, kasi ang tinuturo niya, kasi susunugin din daw yan pagdating ng kawakasan. Yan yung tinuturo niya. Parang yung doomsday cult, yung mga ganyan. So, ayun pala, hindi natin nalalaman kung saan na talaga napupunta yung pondo. Di ba nagpunta siya sa Brazil. So, anong nangyari diyan? Ito po para sa awareness din ng mga ng mga nakikinig. Pwede po kayong mag-imbestiga para ma-confirm. Ayun nga, so napunta siya sa Brazil, doon siya nagtago. So alam naman natin, meron din siyang kaso sa sa Supreme Court na anuhan po 'yan sabi ng libel case, nakasuhan po siya ni isang pastor din 'yun. Kaya siya hindi na nakabalik ng Pilipinas. Ano ginawa niya? Naging fugitive siya, nagpunta siya ng Brazil. May hatol pala talaga 'yon. Opo, meron po. Pwede niyo pong pwede niyo pong imbestigahan 'yan. Nakaano 'yan sa Supreme Court. Tinatigan naman ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeal sa libel conviction kay ang dating daan leader Eli Soriano. Tungkol pa rin to sa mapanirang pahayag umano ni Soriano laban sa ibang religious group noong pang 1998. Tinawag kasi niyang huwad na propeta, mangmang at apostol ng demonyo si Jesus Miracle Crusade International Ministry Head Wildy Almeda. Nauna nang na-convicts ng Iriga City Regional Trial Court si Soriano noon pang 2012 bago ito katigan ng Court of Appeals noong 2016. Na-dismiss din ang petisyon ni Soriano dahil sa lack of merit. Pasok daw kasi sa Article 353 ng Revised Penal Code ang lahat ng pahayag niya laban kay Almeda. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty laban sa leader ng ang dating daan na si Eli Soriano sa kasong libelo na inihain ng isang leader ng isang samahan. 20 taon na ang nakalilipas. Sa 11 pahinang desisyon, kinatigan ng Supreme Court First Division ang bahagi ng naunang hatol na iginawad ng Iriga City Regional Trial Court Branch 60 noong June 8, 2012 at kalaunan ay pinaboran ng Court of Appeals noong 2016. Pinapanagot ng Korte Suprema si Soriano sa reklamong inihain ni Wilde Almeda na leader ng Jesus Miracle Crusade International Ministry matapos siyang murahin at akusahang peking propeta sa isang programa ng isang himpilan ng radyo sa Iriga noong July 31, 1998. Ang nasabing desisyon ay isinulat ni Associate Justice Noel Tiham na kinatigan nina Chief Justice Lucas Bersamin, Associate Justices Mariano del Castillo, Estela Perlas Bernabe at Alexander Hesmundo. Kaya siya hindi na nakabalik dito. So ngayon ang nangyayari, napunta siya diyan ng Brazil. So yung mga pondo napupunta doon, wala naman church na malaki doon Ang nangyari, tayo siya ng mga kung ano-ano negosyo. Isa na rin diyan yung Area 52, yung nightclub. Pero Master, sobrang bilib ako kay Soriano kasi 'di ba galing siyang Pilipinas, pumunta siyang Brazil, lumaki din yung church niya doon. Tapos marunong siya mag-Portuguese. Ganun katalino si Soriano. Tsaka matalas yung memory niya eh. Yeah. Kaya ang dito, kapatid, brother, ang dito, isang nakakatawa dito. Di ba siya nga mismo nagtuturo? Tinuturo niya kasi sa mga member, wag na mag-iipon, ganyan, wag na mag-invest ng mga malalaking ng mga properties, ganito ganyan, mga lupain kasi magkakawakasan na ganito ganyan Aba, yung nangyari, siya pala yung nag-i-invest ng mga hektaryang lupain, may mga mansion. Brother, hindi lang isa. Pwede nyo i-confirm, brother, kung ako talaga kasi ako matagal dyan, almost 20 years ako dyan. Kung siguro nananatili pa ako dyan. Pero yun nga yung aking naging karanasan dyan, kaya ako nagpunta dito para malaman din yung mga insights nyo, saka para ma-share ko rin doon sa mga naiwan pa dyan sa grupo na yan. Yung sa MCGI pala, wala palang permanent church building ang MCGI? Meron po sa Apalit. Kaya lang sa nakapangalan po yung kay Brother Eli Soriano. Isa pa rin yan, kapatid. Isa pa rin yan ang ginawa ni Brother Eli dyan. Ipinaniwala niya na ang lupa na yun sa pinaka-central yan yung nasa Apalit. Ipananiwala niya na ang mga member dyan
sa nakapangalan daw yun sa church, doon sa iglesia. Yung Sa kanya pala. inimbestigahan niya, naandyan po yan sa City Assessor Office. Kay Brother Eli Soriano po nakapangalan, yung titulo ng ano na yan. Yeah, actually pinag-usapan namin yan. We also investigated yung mga wealth portfolios nila. Inisa-isa namin yan dati nung nag-live kami. Cults, especially high demand religion or high demand cults, meron siya tinatawag na BITE model or BITE model. I discussed this with Dr. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Siya yung gumawa ng BITE control. He's the cult expert. Si Hassan or si Hassan, Steven Hassan? Steven Hassan. So we were Yes, communicating correct. this before, and yeah, he taught me about BITE mind control tactics, and part siya ng behavioral control. It's what you call shunning. So once you start questioning cults, they will demonize you. And yeah, same experience that I had when I learned about the true history of Mormonism, that indeed Joseph Smith had like multiple wives, polygamous wives, and child brides on the church website. Instantly I was demonized, that I was parang possessed by the devil, or we call it apostate, or apostate. No, I was just reading what's on the church website, and nobody's talking about it. So yeah, automatically switch ka from part of this group, then automatic nasa enemy territory ka na when you start questioning things or criticizing, or just even having thoughts that will trigger the community or make the community uncomfortable. Ang tawag doon shunning. They will shun you and vilify you and demonize you, that you have the spirit of the devil, or kasi nga naman pag sinabi mo yun sa mga believers, Yun yung para kang yun yung poison. experience. Tama. Nilalason mo yung isip nila. Kasi in cult, that's how fragile they are, yung testimony. Kasi pag sinabi mo na yung nilatagan mo sila ng evidence, automatically i-reject ka nila. Kasi sinisira mo yung faith nila kay Jesus o kay God. Yeah, it's Tama. called Kasi yung may na-experience ko noon, yun nga, nagkaroon nga kami ng session, parang ganito, no? Kasi syempre, in-invite nila ako, so pumasok ako dun sa live nila. So parang ganito rin. Ayun nga, kung ano yung maririnig mo sa kanila. Ito para din sa mga awareness ng mga nakikinig, no? Ito yung mga nagiging experience ng mga umaalis dyan sa grupo na yan. So pwede kayo mag-investigate, doon sa mga, halimbawa, may mga interested. Ngayon, kaya ako to tinatanong sa inyo, just in case na para malaman din nila, kasi di ba yung mga kulto, no, yung mga cult, nasa lang yan lang sila sa isang group of people, parang ganon. So yung mga outside nung nasa grupo nila, yun yung hindi nila naiintindihan eh. So ako parang yung natauhan siguro ko nung umalis ako diyan. Yun yung mga sineshare ko dun sa mga nandun pa. So yun, ganun yung nangyari, parang shunning nga, ganun. Nung nag-attend ako sa live, daming nila sinasabi, grabe. Yung extreme talaga, yung sasabihan ka na, sa demonyo, sa satanas. Diba? And Yung mga ganun sometimes po. they will attack you personally, or maybe, death threats. The worst case scenario, they might, do something to, exterminate you, something like that. It happens in Mormonism, but in the United States, not in the Philippines. But we have local cults in the Philippines, and I think everybody's aware of that, most of us. May umakyat dito sa live ko before. He's in Canada, and he was also an MCGI Exeter, so he shared his journey also, like yours. Sinabi niya, nag-start yun sa excessive request of funding na kailangan may mabuo kayong quota or something like that. And parang sabi niya kasi parang halimbawa sa group, 10 kayo, meron kayong pledge, like sa kanya, ito yung kinuwento niya, parang 5,000 ata siya every month. So it's not tithing. So meron kayo sa group na tagpa 5,000. So if you're 10 kayo sa group nyo, sa isang anong tawag nyo dun, sa ano nyo, what do you call that? Church? Saka meron pang isa dyan, yung katulad dito yung tuluturo ni Brother Eli Soriano, na sasabihin niya, di ba, kung alam nyo, wala namang mga kapilya yan eh. Yung MCJ na, kung makikita nyo, nangungupahan lang yan sa mga Sa mga peso-peso. buildings.
Oo, kasi ang tinuturo niya, kasi susunugin din daw yan pagdating ng, ano, ng kawakasan. Yan yung tinuturo niya. Parang yung doomsday cult, yung mga ganyan. So, ayun pala, no, hindi natin nalalaman kung saan na talaga napupunta yung pondo. Di ba nga, nagpunta siya sa Brazil. So, anong nangyari diyan? Ito po, no, para sa awareness din ng mga, ano, ng mga nakikinig. Pwede po kayong, ano, mag-imbestiga, no, para ma-confirm. Ayun nga, so napunta siya sa Brazil, doon siya, no, doon siya nagtago. So alam naman natin, meron din siyang kaso sa ano, sa Supreme Court na anuhan po 'yan sabi ng ano, ng libel case, nakasuhan po siya ni ano, isang pastor din 'yun. Kaya siya hindi na nakabalik ng Pilipinas. Ano ginawa niya? Naging fugitive siya, nagpunta siya ng Brazil. May hatol pala talaga yun? Opo, meron po. Pwede niyo pong ano, pwede niyo pong imbestigahan 'yan. Nakaano 'yan sa Supreme Court. Kaya siya ano, hindi na nakabalik dito. So ngayon, anong nangyayari? Napunta siya diyan ng Brazil. So yung mga pondo napupunta doon, wala naman church na malaki doon Anong nangyari? Ayun, na pwede pong imbestigahan ng iba na nagtayo siya ng mga kung ano-ano negosyo. Isa na rin diyan yung Area 52, yung nightclub. Pero Master, sobrang bilib ako kay Soriano kasi di ba galing siyang Pilipinas, pumunta siyang Brazil, lumaki din yung church niya doon. Tapos marunong siya mag-Portuguese. Ganun katalino si Soriano. Tsaka matalas yung memory niya eh. Yeah. Kaya ang ano dito, kapatid, brother, ang ano dito, isang nakakatawa dito. Di ba siya nga mismo nagtuturo? Tinuturo niya kasi sa mga member, wag na mag-iipon, ganyan, wag na mag-invest ng mga malalaking ano, ng mga properties, ganito ganyan, mga lupain kasi magkakawakasan na ganito ganyan Aba, yung nangyari, siya pala yung nag-i-invest ng mga hektaryang lupain, may mga mansion. Brother, hindi lang isa. Pwede nyo i-confirm, brother, kung ako talaga, kasi ako matagal dyan, almost 20 years ako dyan. Kung siguro nananatili pa ako dyan. Pero yun nga yung aking naging karanasan dyan. Kaya ako nagpunta dito para malaman din yung mga insights nyo, saka para ma-share ko rin doon sa mga naiwan pa dyan sa grupo na yan. Yung sa MCGI pala, wala palang permanent church building ang MCGI? Meron po sa Apalit. Kaya lang sa nakapangalan po yung kay Brother Eli Soriano. Isa pa rin yun, kapatid. Isa pa rin yan ang ginawa ni Brother Eli dyan. Ipinaniwala niya na ang lupa na yun sa pinaka-central yan yung nasa Apalit. Ipananiwala niya na ang mga member dyan, sa nakapangalan daw yun sa church, dun sa iglesia. Yung inimbestigahan po yan, inimbestigahan niya, naandyan po yan sa City Assessor Office. Kay Brother Eli Soriano po nakapangalan yung dito na Yeah, actually pinag-usapan namin yan. We also investigated yung mga wealth portfolios nila. Inisa-isa namin yan dati nung nag-live kami. MCGI, INC, CCF ni Peter Tanchi. Kasi real estate yung ang business niya So siya rin yung developer ng mga mega church niya. Tapos sa MCGI, yun nga yung umakyat dito na live, pinawento niya rin yung sinabi mo. Also, yung Area 52, 50? Nightclub yan, nightclub. Yung nightclub. Ang nakakapagtaka kasi dyan, may doktrina yan, di ba? Yung mga kulto, may mga doktrina yan Pero yung mga isa sa tinuturo niya sa doktrina niya, yung mga pag-inom-inom alak-alak na yan, merong may maraming mga member na suspinde dahil nagtitinda sila ng mga alak sa tindahan nila. So, anong nangyayari? Yung mga member, either hindi na sila magtitinda ng mga alak or isasara na nila yung mga tindahan nila or ayun nga, naapektuhan yung mga negosyo. And then, bandang huli, nabalitaan namin ng mga dating kaanib dyan, siya pala yung nagtinda ng nagtayo ng mga liquor. Nakita ko yung mga videos na yun dati. Nag-investigate din ako dyan sa MCGI. Pati yung ginawang, yung dapat na, naglupain nyo na parang gagawin yung atang headquarters. Opo, isa rin niya isa rin niya park. sa hula yan. Isa sa hula niya ni Brother Eli Soriano na, ayun nga, mga 1990s, ganyan, or before mag 2000, nag-prophecy yan Nang hula yan na magwawakas ng araw ang mundo. Kaya anong ginawa niyan, yung magtsuhin na yan, nag-invest ng lupain dyan sa Bataan. Dati yan, alagaan ng mga hayop, malaking lupain, hektar-hektar yan. 100 hectares yata or something, ganyan. Para sa kawakasan daw yun. Ayun, ano nangyari? Naging yung camp adventure nila.
Yeah, Ganyan po yeah. mga kapatid, mga babayan na nangyari dyan sa grupo na yan. Tapos may entrance ano, na ginawa siyang Opo, entrance, napakaganda. sa Kung mga team pupunta building. kayo, oo, maganda. Tsaka may Eh, coffee ayun shop ang doon ano. si Daniel, di ba? So yun yung naging ano, yun yung naging istorya niyan ng ano ng sama niya. Ang nakakalungkot doon, yung mga naiwan nga na ano na miyembro na ayun katulad niya kung siguro kung may makakarinig sa akin ng ganito. Yeah, somehow it's really same thing. Ang iba-iba kasi now as I see it is business model. Iba-iba lang sila ng business model. But kasi sa Mormonism it's about 10% tithing and may fast offering pa kami aside from that. Yung tithing automatic yun sa mga investment firm ng simbahan. So meron siyang mga wealth portfolios. But yeah, going back to MCGI, those are the things that we tackled when I had this Exeter nung nag-guest siya dito. So sinabi niya na, what was that? You can't even sell liquors and pagkain or something na hindi kayo pwede bumili sa Jollibee. Ano yan yung tinatawag na ano, yan yung tinatawag na halal. Yung halal kasi pagkain ng halal. Muslim. Eh, nabalitaan ni Brother Eli. Kasi anong nangyari dyan, ganito brother, ang istorya niyan. Ito, hindi ito ikukumpirma ng mga fanatics eh. Ang istorya niyan ganito. May church gathering, di ba, sa Apalit. So, maraming tao dyan. 100,000. Kasi malaki yun eh, malaking compound yun. So, anong nangyayari, dahil nga may kantin siya dyan, doon sa Apalit, may kantin siya. Nakikita niya yung mga member pagka break time nagpupunta doon sa bayan, doon sa palok, sa palengke. Kaya nangyayari doon kumakain yung mga yung mga member may Chowking doon, tsaka Jollibee. Ayun siguro nakita niya na magandang negosyo. Yung pinagbawal yung halal. Yun lamang po yung isa sa sinabi ni Brother Willie, kung kakilala niyo si Brother Willie Santiago. Yun yung, kasi yan kumbaga, malapit na talaga kay Brad Eli yan eh. So yun yung naging, istorya niyan. Kaya pinagbawal ang halal na yan. Business. Yeah. O tapos Yun yung siya sinabi nagkaroon niya. ng Jollibee niya. Yun yung kanyang Meron house of siyang chicken. sariling, di ba? Meron siyang sariling, Yung house of chicken, yun, yung niya, yung restaurant niya. Actually, mas maganda pa nga yung house of chicken kaysa sa mga church yung mga lokal. Yeah, tapos meron siyang water business, di ba? Na para doon na rin kayo. Nakapangalan sa pamangkin niya yun. Ito pa isa nakakatawa dyan ha. Di ba, tinuturo sa mga member. Tuturo niya sa mga member na tulong tayo sa gawain, ganito ganyan. Gipit na gipit ang gawain. Yung gawain meaning yung di ba, yung mga church activities, ganyan. Hirap na hirap, ganito ganyan. Yung may-ari ng nakapangalan nyo kasi pangalan ng Marcid Blue. Ang papangalan nung sa pamangkin niya. Anak ni yung bali pamangkin buo ni Daniel Rason. Pala yan, nanood ng concert ni Taylor Swift. Sa kabila nung brother sa kabila nung nananawagan sila na hirap ang gawain meron palang ganun. So namumuhay sila ng luxurious talaga. Nakita ko din yung motor, may mga motor kasi para mga high-end yan? motorbikes. Mahalin yan. May mga motor club yan, sila Soren. Yeah, tapos sabi niya sa akin, na kapag hindi mo nabigay ng bawa yung pledge mo na 5,000 every month, ang magsusolder yung 9 nakasama mo sa grupo. Groupings, tama. So, ikaw, magiging burden ka nila kasi aabunuhan nila yung hindi mo nabigay. So, there's pressure. Meron pa siya pinakita yung pinapatinda yung cellphone. Di ba dati tayo ang biktima ng mga ganitong scam ng mga religion, tayo yung ine-exploit. Ngayon, tayo naman ang mga exploit. Bali yung sa akin kasi kaya ako may nagkakaroon ng interest na sumali sa yung mga ganitong discussion. Kasi kawawa yung mga naiiwan. Yung syempre, papangakuan ka, gospel or Pero may hidden agenda Parang yan nga, yung doktrina na yan ng MCGI. Parang yung abuloy-abuloy, ganito ganyan, wala kaming ikapo, wala kaming ganito ganyan. Yun pala, isang katutak ang ang mga yun nga, yung mga ni collection. Parang nagbibigay ka ng pera, nagbibigay ka ng effort sa kanila, oras mo, tapos ang matatanggap mo in return, invisible na produkto. Puro rewards in the afterlife. Yes. But they're the one benefiting
sa resources mo, your time, your energy, your money, in the now, you know? Yeah. And that's how cult works. Same structure, I think, if you will see the pattern with organized religion, it's always the same case with Kibuloy, and papangakuan sila na meron silang promised land and magtatayo sila ng building. But eventually, it's an investment. Like, gagawin siyang parang rental, di ba? Yung, like, halimbawa, yung Philippine Arena. But the crazy thing with cults is that when you start to speak up and try to wake up people, you will be demonized. So, alam mo yon, yung parang nandun ka sa parang hindi mo alam kung ano gagawin mo ngayon. Kasi di ba ganun yun, parang pag nalaman mo na it's all fraud. But when you speak up, no, the leaders will say, attack him kasi sinisira niya yung faith o yung kapulungan o yung Yun nga, saka samahan. kung hindi nyo nalalaman, yung mga church gathering nga dyan is not intended to be class. So, anong nangyayari dyan, yung leader ngayon, di ba, pagka katulad ko or katulad ng ibang mga kasama ko na parang nag-expose sila, ang gagawin, ang tinuturo ngayon ito ni Daniel Rason, i-block yung mga tao na yan kasi ayun nga, demonize ka na. Itong mga tao na to, wala mabuting gagawin. Sinisiraan niyo yung simbahan kasi nga kayo eh. Kumbaga, poison ka na. Lason ka na sa paningin nila. So, Kuya, may question ako. Eto, bakit lagi inaaway ni nung pastor nyo yung INC? Lagi, yun lang. remember that time, wala pang access yung mga tao sa internet. So, ang source mo lang talaga about Bible is sila, yung mga church leaders. And that's why, Actually, tahimik nga talaga yung mga iglesia nun Iglesia ni Cristo. Talagang to si Brad Eli, talagang, maano siya sa attention. that's how parang nagka-clout siya eh. Tsaka, ang advantage ni Eli Soriano is he's very knowledgeable with yung memory niya matalas. So, he can just, alam mo yun, pag pinapanood ko siya, ang galing niya magtahi ng passages Yun. to Yan push ang the naging- agenda. Ganun niya ginagawa yun eh. Kaya kasi memorize niya yun. Kaya niyang i-stitch yung verse na to sa New Testament, i-stitch niya doon sa Old Testament to justify kung ano yung turo niya. Pero tinignan ko din yung mga niya, yung siya mismo kinokontradict niya yung mga turo niya. Meron Pagdating din ng mga ganong videos. Tapos ngayon ata parang sabi yung last na nagpunta dito, si Daniel Razon, hindi siya ganun kagaling when it comes to scripture. So ang ginagawa niya, nire-replay lang. Pinapanood Tsaka lang sa inyo yung 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 binuro YouTube. niya, kung mapapansin nyo yung YouTube channel nila, dati yan ang dating daan ng pangalan ng YouTube channel na yun. Ngayon binago niya MCGI channel kasi yung mga lumang video, pinagtatanggal niya. Pati yung website nung yung ang datingdaan.org, wala na pong mga lumang video doon. Kasi nga babalikan siya ng mga tao yung mga pastor na mga pastor na binuli dati ni Brother Eli. Yun ang iniiwasan niya ngayon na wag na mapanood yung mga video na yun. Tsaka yun nga babalikan siya ng tanong ng mga tao. Oo, naging naging worker siya, ministro kasi nga pamangkin siya ni Brother Eli. So kahit na anong gawin niya, kahit anong gawin niya, siya talaga yung magmamana ng negosyo ni Brother Eli. So yan nga, yung negosyong negosyong iglesia.